Welcome to the farm. Welcome to the farm. Sa gabi nag-ride, sa gabi nagbablog. Yeah, ipapay pichapay. Pag-video na nga, kasi traffic. Kapag traffic, napapa-video tayo mga kaibigan. Ngayon, Valentine's Day, nabigyan ako ng bulaklak. Ito, nabigyan ako ng bulaklak ng Uni Oil kasi lagi ako nagpapagas sa Uni Oil kasi meron tayong SNR discount lagi. Ayan, Valentine's Day. Yeah. Salamat Uni Oil sa pastillas na rose. Yan, pa-vlog lang ngayon. Kasi kanina dapat di ako mag-video yan. Dahil traffic ngayon, wala akong maisip at puro masasamang balita lang yung napapakinggan. Kaya yan, okay lang. Diba pa video pa, ako po si Soned. Nagbablog sa umaga. Magandang umaga po at nagda-drive sa umaga na may traffic. Wala lang, traffic lang. Nandito pa rin tayo, nasa traffic at sa mga oras na ito or buwan na ito, naka 1 year na ang ating Wigo na kulay dilaw. Ang pangalan ay BB. BB, bakit BB? Bumblebee, mga ganun. Paalala ko yung letter B, pangalawang sasakyan. Pangalawang parang ganun, letter B. Big Bird. Big Bird dapat kasi dapat sa mga pangalan ng mga sasakyan namin, characters ng Sesame Street. Yan, yung una si Ernie. Yan, si Ernie. Yung motorsiklo natin, si Ernie. Nabenta na natin si Ernie, yung naging tricycle. Yan, naiwan si Ernie rin dito. Yan. Tapos, naghanap ako ng mga yellow characters. Yan, isa si dito. Pero hindi siya Big Bird. Mahirap maghanap ng Sesame Street na ngayon. Nakatulad nito kasi obsolete na. Yan, si Ernie, si Bert, si Oscar. Yan, mga Sesame Street fan tayo. Pinalaki ng Sesame Street Tapos meron pa akong kulay sa harapan si Pikachu. Yan, si Pikachu tsaka yung BB. Ayan, mandar na tayo. Yahoo! Mandar na. Yan. Naghahanap ako ng mga dilaw na characters. Wala akong makahanap na Big Bird. Kaya yan ang mga muna na ating mga kaantay. Hanggang sa dumami siguro dyan. Maasar na yung imaginary friend natin. No? Yan, nandito pa rin tayo sa stock up sa traffic. So 1 year na ang ating Toyota Wigo. Nakaka 8,481 odo pa lang siya. Uy, big bike. Ganda. Yan, singit ka. Yan, big bike. Ganda, no? Bike. Alright. Oh, abot mo ba ang big bike? Yeah, alright. Abot pa niya. Mabigat-bigat yan pag nasa traffic. So, naka 1 year na tayo, no? Okay, maganda pa rin siya manakbo. Due for change oil na rin tayo sa mga oras na ito. Baka mga few weeks na lang or next week, ipa-change oil na lang ulit natin. So far, sa pag 1 year niya, very useful when it comes to pagtitipid. Siyempre, hindi ito malakas kumonsumo, number 1. Tapos number 2, yung parking. Hindi siya mahirap i-park kasi maliit lang. Hindi siya katulad ng ibang sedan na may buntot, may trunk. Ito, wala. So, pwede ka magpa-atras-atras. So, pagtingin mo lang, yun na yun. Buntot mo na yun. So, nakakalkula mo ng maganda yung yung pagpa-parking mo lang, lalo pag backing. Kasi mas maganda pag parallel parking, backing, paatras. Mas na sisiksik mo yung Tsaka syempre, masiksik mo agad yung sasakyan na to. Yan ang ating nagustuhan within the year. Yung pagtitipid, tapos madali siya i-park. Minsan, parang kasing laki lang siya ng tricycle na espasyo. Halos ganon. Tsaka syempre, aircon, maganda. Nasasakay mo yung buong pamilya mo kahit papano. Hindi lang yung buong barangay at mga kamag-anak kasi hanggang at least kung maliit na bata, 3 sa likod, 1 sa harapan, tapos ako, ganun. Kaya okay lang. Tapos syempre, very basic yung kanyang mga madaling gamitin, madaling i-drive, tsaka automatic. Hindi ganun siya ka-responsive, hindi siya sports car, mukha lang siyang sports car. Tapos mga ibang nakakakita, uy, parang sports car, pero hindi to sports car. Pang commute lang talaga to. Mukha lang sports car kasi yung kulay ba. So usually yung mga sports car o yung mga kulay na mga very bright colors. Yan.
Pero ito, cute yung kulay. So, mostly napagkakamala nilang sports car daw. Yung napapahappy lang pag nag-park ka, lumabas ka, uy, anong klaseng sports car to? Ganun. Yun ang reaction nila, yung mga naririnig ko. Yan ang ganun. Minsan nagtatanong sa akin, anong brand ito? Mukhang bago. Or mukhang parang di ba? Kasi yung Yaris din, sports car din, 3-cylinder din. Halos ganito yung itsura, tsaka ganito rin kaliit. Kung bihisan mo pa, di lalo siya magiging sports car kasi kulay yellow, gano'n. May impression lang ba? So yun ang isa pang mga natin. Dahil 1 year na, nakaka-receive tayo ng mga comments. Natutuwa ako sa ibang comment dun sa may mga channel natin. Mukhang kudkuran daw ng yellow. Nakakatuwa. Kaysa dito sa dati. Ayan. Yung iba naman nagko-comment. Kaliit-liit na sasakyan, ang tapang ng tingin. Parang akala mo maliit na siga, parang gano'n, di ba? Kaya yung mga nakakatuwang comment sa ating makakadiretso pa kaya ako kasi ito kasi sobrang traffic. And syempre habang nagdadrive ka, madaling makasingit sa traffic kahit pa paano kasi parang liit-liit na yun. Pero syempre sa atin bilang safe driver dapat tayo lahat, iwasan natin yung palipat-lipat ng linya. Kasi unang-una, nakakabawas ng travel time ng travel time mo, dadadagdagan yung yung traveling mo. Kasi una-una magkakalculate ka ng pakanan o pakaliwa, dagdag oras yun, ibis na yung dire-diretso ka lang. Kaya iwas-iwasan nating unless na talagang liligo tayo ng kanan. Kung manglalamang lang tayo dahil medyo mabagal yung nasa harapan natin or gusto mo lang talaga unahan yung nasa harapan mo, kahit hindi naman siya nagmababagal o huminto talaga, sumunod ka na lang. Makakabawas ng ng oras mo, tsaka ng effort. So, maganda, dire-diretso lang naman para hindi ka na na-stress. Lang isang tip dyan. Kahit sabihin mo maganda isingit ko na isingit sa traffic. Mas maganda pa rin diretso lang yung lalo sa traffic na ganito. Diretso lang yung linya mo. Tsaka nakakaasar sa mga iba, bililipat, may sisingitan ka. Gano'n. Kahit sa mga motor, nakakabawas niya. Akala nyo nakakalamang kayo sa kapwa nyo. Hindi. Straight line is the better better way. Diretso lang. Pag hindi naman talaga tumitigil yung harapan nyo, huwag na kayo overtake. Huwag na kayo manglalamang. Lahat naman tayo tinuruan nung kinder tayo na mga bata, pumila po tayo. Ganun lang yun. Kasi nakaka-apekto yan sa buong linya ng traffic. Kung kumanan ka, yung kanan na linya, titigil bigla, magdadagdag ng segundo yan doon hanggang doon sa dulo hanggang maging 1 oras yan. Mantsakin nyo, 1 oras. So, lumipat lang naman ako ng 3 segundo eh. Ilang kotse yung inabala mo kung kumanan ka o kumaliwa. Diba? So, changing lanes is not advisable lagi. Unless na talagang pakanan ka talaga. So, plan ahead of time sa mga apps ng Waze, sa Google, or ibang apps na pang yung mga directional, pang mapping. Nagsasalita naman yan kung kakaliwa ka na, kakana, so magre-ready ka na. Dito natin papakita ang ating farmland. Yan ang ating farmland. Farmland ng mga cellphone. Yeah! Dito natin piniplay lahat ng ating YouTube channel. Ganyan lang natin, magpe-play, tapos iba-ibang account, tapos nilalagay natin ng ganyan, may playlist, play lang, tapos play pa natin nito, pag nalobat, i-charge. Yan po ang ating farmland. So yun, medyo napahaba ng konti yung explanation na naman natin dahil sa traffic yo. Yeah, ito ang ating morning vlog ngayon dito sa ating Wigo na naka 1 year na. Nakuha natin ito noong 2024 na February. Ngayon 2025 na. Yeah. So good as brand new pa rin. Malakas yung aircon, automatic, madaling i-drive, simple lang. Walang masyadong kargada, hindi siya umaarangkada ng ganon, pero bagay talaga siya sa traffic.
parang ganito. Pero hindi nakaka-enjoy din. Hindi lang nakaka-stress na parang pa-shift ka ng primera, segunda, clutch, brake, cambio, gano'n. So, pwedeng, konti lang talaga yung pinipindot-pindot mo or tinatouch-touch mo, di ba? So, yun lang yung sa ating traffic block. Tsaka syempre yung kunyari naplatan ka. Pag naplatan ka, maganda yung kahit saan pwede mo papalitan ng gulong. Basta meron siya, sa akin mas maganda yung may machine sila. Yun. Kasi hindi komplikado. Yung iba, kailangan may sensor. Yung ganyan, di ba? Hindi basta-basta. Yan ang reaction ko sa 1 year na pagdadrive ng Wigo. Kaya nakakakit sa mga matatarik na parking. Kaya sulit din. Kung aakit ka sa mga bundok or yung medyo may kakapitan naman talaga siya. Huwag lang talaga yung rough road kasi makikita mo siya na magkakalasog-lasog ng konti. Pero maganda sa mga kung hindi mo talaga maiwasan na may mga lubak, maganda yung shock absorber na to. Doon ako believe. Hindi ka alog-alog bigla. Kunyari na ganyan ka sa lubak na ganyan. Then wala ka naramdaman. Pero ingat lang kasi maliit pa rin yung gulong nito. Hindi siya pang off-road talaga. Ganon siya. Alright? You got it! Yeah! Thank you! Welcome to the farm! At ito pa, meron pa pala ako pahabol natin. Aray, yan! Yan! Ganyan ang lubak. Yan, alright. Pahabol tayo. When it comes to space, akala mo maliit lang tong kotse na to sa labas. Maliit lang Wigo lang Pero sa nakita ko sa model na ito ng 2024 nila na bago, noon ay pagpasok mo, ang luwag yun. Kasi kahit pa paano pinaliit nila yung upuan. So you have more legroom kahit pa paano. Pero yung sa lumpwet mo, medyo natipiran. Yan. Pero at least, maluwag yung loob. Yung parang feeling mo talaga din, aalog-alog ka na parang ganito. Aalog-alog ka. Pag nalulubak, aalog-alog ka na akala mo nasa malaki kang sasakyan. Yan. Parang nasa Altis ka. Ganon. Hindi feeling yung mga texture na yung feeling ng spacious sa loob. Na nasa Altis ka or nasa normal na sedan ka. Sarap kumain ng chocolate. Mga lubak-lubak na ganito, ingat-ingat kayo. Huwag niyong bibilisan to kasi maliit pa rin yung gulong. Sa tingin ko, very frail din yung yung mga frame niya or kasukasuan. Pag hindi talaga maiwasan, kaya naman niya. Pero kung ibabash mo ng ibabash masisira. Maliit lang kasi lahat. Pero sa tingin ko sa mga yung mga dating Wigo din, mukhang matitibay Tsaka it had survived the test of time. Yung kahit yung pinakaunang version na ito. Yan. And sa nakita ko, sa same pattern naman sila ng mga structure na nasa ilalim, yung mismong shell, ganyan-ganyan. Tsaka ngayon, for the past 1 year, ang dami din kumuha. Sa tingin ko lang kasi ang dami kong nakikitang mga nakakasalubong. Kahit ibang kulay, may gray, may red, may dark gray, light gray, may puti na rin. Tsaka dito sa Kawit, Cavite, tinuloy pa rin nila yung Wigo na mobile car nila. Yun. So ganitong model 2024, yung mobile car ng Kawit, Cavite, Wigo na bago. Ganito, kulay puti and black. Yeah, kasi combination, pina-customize yun. Ayan. Saka ngayon, akit tayo sa flyover. Ito po ang flyover na bago dito sa Malagasang, Imus, Cavite. Alright. Ayan, medyo rough road ang konti sa mga edges, pero next time, mapaplansya na rin to. 4 lanes po itong flyover na ito. Ayan, para iwas traffic din. Ayan, nakalusot na tuloy-tuloy na yung open canal road going from Danghari, from east to west ng cross ng Cavite. Medyo may rough roads pa pero wala na rin traffic. Hindi ka rin naiipad sa traffic ng ganito. Right, get it? Ingat-ingatan nyo kasi daan-daan lang talaga dapat sa pagalubak. Kaya mauna silang masira. Ingat lang sa mga bantay-bantay sa kanan ng mga motor kasi yung mga motor di nila alam na bawal talaga. Bawal talaga mag-overtake sa kanan, especially
kapag kumakanan na tayo. Gugulayin na rin natin mag-signal para alam kasi para patas naman sa kanila na nakita tayo dapat. Pag hindi, medyo lumagpas na siya, putputan nyo na. Wala sa rulebook tong mga ganito pero iso-survival method na rin natin kasi alam naman makukulit ang ating karamihan sa ating mga kababayan, no? Pagdating dyan. Talagang kapag may butas, isisingit. Lahat ng butas, ilulusot. Kahit hindi pwede. O katulad nito, dapat hindi na sila umu-overtake dito. Ganyan. Wag po tayo overtake kapag may kumakanan ng sasakyan. Unang-una, hindi na rin kayo mapapansin yan kasi nag-iiba na yung view niya sa side mirror. Nagiging blind side na yan, yung mga ganyan. Alright? Balik na tayo sa ating bat cave. Kailangan gabi tayo nakakauwi. Gabi tayo lumalabas. Pero ngayon, ninabutan tayo ng araw. Bawal po magpuyat. Lalong-lalo na kapag tayo ay nagmamaneho. Pero kailangan chill lang. Chill lang sa driving. Huwag masyadong agresibo. Kasi kung hindi, laki pambayad ng pang-upgrade. Mapupunta lang sa bangga-bangga. O kaya Daniel's Pervicious. Diba? Yan. Right. Tapos soned at yun ang ating medyo pahabol ng content. Back to you guys. Uy, ano yun? Ano yan? Rumoroll yung mga lube oil container. Mga container ng langis. Alright. Unahin na natin yung ating mga makukulit ng mga motorista. Mga alanganing nagmamaneho. Halos malapit na tayo sa pabalik sa ating lugar. Walang maisip na pangalan. Lugar. Babalik na tayo sa ating lugar. Kailangan umaalingaw-ngaw. Lugar. Tumingin ka, boy. Meron kang mata para tingnan ang dadaanan mo sa lugar. Nakakatuwa yung maneho to. Parang go-kart lang kasi ang gaang eh. Para sa akin kasi sanay naman tayo mag-drive ng malalaking sasakyan. Feel mo yung laki, yung lapad, yung bigat. Ito parang nakaka-tempt na parang, singit dito, singit dyan, yan, ganun. Kaya nag-iigat ako na parang kailangan ko iwas-iwas to. Nakakagigil, parang nakakagigil. Lalo sa mga kurbado. Yun, nakakatakot yan. Medyo okay siya kasi mababa siya eh. Lapat na lapat sa kalsada. Pero pag naabuso mo, medyo ipitiking ka ng puwersa. Yan, sa mga physics, no? Puwersa, the force. Centrifugal force. Luminya ka, boy, ha? Ayan, tama yan. Magandang banking mo. Tama yan. Di ka nag-overshoot sa banking. Tama. Ako po si Sonet. Ito, ating munisipyo na kita-kita sa ating dashcam video. So, di ba busy ang Look, bibilis kami. Ayop yun Tingnan mo, may mga mag-overshoot na ganon. Tutputan nyo na. Pero alalay kayo sa brake. Tsaka maneuvering nyo para hindi siya tamaan. Kasi pag hindi nyo na papansin yan at putputan sila, dadami yan eh. Kaya sa inyo, hindi lang preno, putputan nyo pag mali. Kasi akala nila tama yun. Magalit na magalit, di naman kayo nagmumura, pumutput lang kayo eh. Ibig sabihin, nag-warning kayo. Yan ang mahirap sa mga ating mga Pilipino. Binibigyan natin ng makukulay na mga... Kaya katulad yan. Hindi lang yung motor kamote, mga ibang rin, naka-driver ng malalaking sasakyan, kamote. Feeling nila nakakulot, tapos dumadami yan. Dumadami yan, na parang, nagputput yun, mali yun. Galit yun. At least, nabigyan nila ng masamang na, mali yun. Hindi nakakasagap ng buhay yun. Ako si Sonet, magandang umaga. Ano ba yan? Nananahimik kang nagbablog tapos may ganyang mga biglang sisingit. Ay! Nako! Nakakagigil talaga. Mga walang kadikit. Saan? Ikaw. Hulaan natin. Wala. Tayo ang magiging investigador ng mga kamote. Saan sila nagtatago. Hindi na natin nakita. Swerte ka! Swerte ka! Sarap mong tirisin. Ang sarap mong ibaon sa lupa. Kasi kamote, kailangang ibaon sa lupa. O kaya, lagyan ng asukal. Iprito ng mag-isa
init at kumukulong mantika at kagatin, nguyain. Grabe yung motor na yan, susi eh. May lahat pinaglalaan eh. Hindi ko na na-review dun sa, hindi ko ma-review yung ating CCTV. Saan yan? Namamasyal lang din pala. Hindi naman emergency. Nag-U-turn pa dun sa may dulo. Tapos hindi naman talagang papasok sa mga kumag, kumag! Hindi dahil inunahan niya ako, kundi dahil hanap damay yan! Kaya lang ako nga, hanap damay! Paaliw gawin ulit natin. Ay, patay tayo. Pero palang peste. Pestre. Atras. Yeah. May harang pala. Hindi ko alam, first time. May harang pala. May harang. Ginagawa yung hams. Ikot. Paikot tayo dito. Napaatras tayo kasi may ginagawang hams doon. Reverse all day, all night. Sabi na nga ba lahat dun sa may harang eh. May mapaatras din tayo dito. Dapat itong isang hams na to tinanggal na rin, ginawang magandang smooth. Taas nito eh. Parang napapa-roller coaster ka. Tapos lilibin lang ka namin dun sa YouTube channel. Kamote! Pakialam ako nga ulit. Kamote! Pinag-uusapan lang natin yung mga 1 year na nagustuhan natin sa Wigo natin eh. Biglang ganito. Ganun talaga. It's all in the universe, no? It's all in the universe. Nilalagay ka dun talaga sa pedestal na yun. Maggawa ka ng video, mag-comment ka! Huwag kang manahimik. Siwalat mo ang pagkakamunta nila. Alam nila na ito ay mali. Ito ay nakakahanap damay at nakakabuisit at nakakapatay, nakakamatay, nakakasakit ng kapwa. Ang pagiging kamote, hindi po natin dapat tinutularan yan. Kaya dapat tayo ay mag-aral magmaneho. Lalo-lalo na pag driving school kayo sa mga motor. Ito po yung backing natin. Tumutunog-tunog. Kapag malapit na, bibilis ang tunog. Parang ganyan. Pero dahan-dahan lang, hindi ko pinagkakatiwalaan. Tinitingnan ko pa rin ang ating dashcam video sa likod. Yun. Alright, ako po si Soned. Hanggang dito na lang talaga at